Nagpapanik na siya, oh. Oh, sige. Asan na? Bagal. Paano At wala? saka yung sinasabi, Your Honor, ni Ah. Senator Jinggoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. O, paano ka lang po yung nakagawa ng sworn natatandaan ko, statement? yun lang po. Alam mo, Wala, sunog hindi ka. ka paniwala itong mga sinasabi mo dahil Correct. yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Or- Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, Correct. hindi ka namin paniniwalaan. Chismis lang. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling Your ka. Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho Trabaho ako Hindi po mo yung maalala nag-isa, yung tumanggap trabaho, lang po sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila involved. Your Honor, mali Ganun ba? naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na, Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay, na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba 'yon? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala ka yon, naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na iwan. Naiwan. Sandali, Your Honor. tinatanong natin si PIDEA eh. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. So ngayon, tatakbuhan nyo si Duterte. 2012 pa yan. Wala pang Duterte. Noong 2010, kinakampanya pa ni Duterte si Panot Aquino sa Davao. Mayor pa lang siya. Noong 2016, kinakampanya ni Sara Duterte si Leni Robredo sa Davao. Wala pang Duterte niyan. Nasa Davao pa lang ang Duterte, tapos ngayon sasabihin mo, si Duterte na nga ho mismo ang nagsabi, may nakita siyang dokumento. What the F? Eh yung mamang yun, pabali-baliktad din ang kwento niya. Yung mamang yun, sinabi niya noong January, addict si Bongbong. Tapos after 1 month, sinabi niya, hindi raw addict. Tapos after 1 month, sinabi, addict na ulit. So wala kayong wala talagang ebidensya na nakita tong si Morales. Wala talaga. Walang personality, walang witness. Bakit? Kasi kung meron namang witness, willing na magpapa-executive session kayo para sa kanya. Dalawa lang kayo. Isang session na kayong dalawa lang. Hindi mo pa rin pwedeng sabihin. Pag tinanong ka, anong pangalan? Hindi mo alam. The F. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Taas kilay si Robin. Your Honor, Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte Taas per kilay your, si Robin. insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte. Pero, my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, wag mo munang idamay yung former President Duterte. Wow. Kung, Pag si Digong, protektado, no? Senator Bato. Oh, protect pag si Digong. Pero nung si Bongbong Marcos, sasabihin mo, authentic. Authentic yan. Bongbong Marcos nakasulat. Tapos meron puncher. Authentic yan. Oh, what the F?
Pero pag si Digong, "Ay hindi, mapo-politicize 'to, hindi puwede." Oo, mapo-politicize, eh. Come on, what a load of BS. Si Paquito Ochoa nga gusto niyo papuntahin, eh. Gusto mong hindi mapasukan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, Nakakapi ko. gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong tingin ng mga tao dito, ma-politicize yung hearing natin. So, Kasi this is a please, political hindi hearing muna in the first natin, place. hindi na abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo ay kung ako'y talagang gusto kong tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, It's not a Your leak, Honor. it's a fake. cooperate. Ito, no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko dun sa PIDEA. Senator Bato, hindi mo kailangan sugal ang buhay mo sa authenticity niya kasi alam na namin peke yan. Alam na namin peke yan. Sorry ka. Alam namin peke yan. Ang tanong kung sinong nag-leak. Yun nga, Your Honor, eh. Kaya ako sumulat kay General para sabihin ko sa kanya na wala Hindi na yung akong audio, kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya, eh. So, andito Your Honor, eh. Your Honor, kung bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. ordinary case, Your Honor, yung treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa yung kaso na yan dumating lang at wala namang andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, now President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy, hindi andyan lang. Katulad po nung ibang kaso kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. Okay. Sige. Okay na yun. So after the operation was halted, Yes, Your Honor. ito, what happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina, alam naman po ni Director Francia yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun, pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo, Wala naman iba paglalagyan eh. sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Isang folder. Several computerized printouts, photographs. Five Sa Senate pieces, ba Your yung tulog Honor. na yun? 5 pieces. Sinabi mo. Si actress Maricel Soriano at yun in-identify nung confidential informant. Sino At ba?
si now President Bongbong Marcos, Sino Your pa? Honor. Sino pa? Bong Dasa. Bong Dasa. Yes, Your Honor. You know him? Ah, Kilala mo yung Bong Dasa? hindi po, tinuro lang po ng confidential informant. So Siya po nakita mo yung mukha nag-identify kasi, Sandali. opo, Nakita mo yung mukha ni Bong Dasa doon sa picture? yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair, Patay na pala. Patay na yun. Mr. Best friend ni PBBM Yes, yun. Ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapangalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa. Galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung sworn statement So, na nasaan yung yun. sworn statement? Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, ni-reduce doon sa deposition of witness. Ay, Ngayon, yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi ko hinihinaan yung microphone niya eh. agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya. Sumisigaw kasi itong si Morales eh. Nakukuha agad maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, nagre-relay lang ako. Ano yung white powdery substance na tinatawag? Sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, Siya po? hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat gusto kong linawin, Your Honor. Kamumula na sa gigil to si Morales. Hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po nung pre-op at saka authority to operate ngayon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, mag-ano po yun, i-apply po namin ang search warrant. Yun po yun. Kamumula na to oh. Dismiss ka sa Recording in PDEA. progress. Kanino mo officially turn over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo. Yung umalis ka na sa PDEA, di ba? Na-dismiss ka sa PDEA? Yes, Your Honor. Yung case folder na yon na ang laman, 5 pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, Kanino mo turn over? doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kanino nga? Kami na yung inanggap niya officially ni Kanino Director opisina? Francia. Your Honor, Sino sa opisina? dalawa po kami dyan sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Oh my Nung God. nagkaroon kami ng relief order, nirelieve kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko na nahawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun din, Your Honor. Yung, Wala kang personal file? wala po, hindi naman ako nag-uuwi sa bahay niyan eh. Ako, ganito Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na Sinungaling talaga tong mokong kahit na to. natapos na yung kaso,
Sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-encounter natin ang tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung pala subject natin noon. Marami akong ginawa ka noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigador. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protector kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Hindi mo ba ginagawa yan? Personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po eh. Wala ako. Imposible naman yun, na-suspend ka. Hindi naman basta-basta yung suspension na yun. Unless you are relieved dahil suspended ka because pending investigation. Iniimbestigahan ka, kaya hindi ka na pinabalik. Parang yun nangyari kay Jubahib, preventative suspension. Kung preventative suspension yan, mga kotsero, hindi ka na talaga papabalikin. Pero pag preventative suspension naman yan, mga kotsero, sabi may ginawa siyang kabalbalan. May ginawa siyang kalokohan. Kaya ganon. Pero kung suspension lang yan, suspend ka ng 1 month, 2 months, pag-i-endorsein ka kasi kailangan may magtuloy ng mga kaso. Or wala kang kasama. Unless wala kang kasama na nag-iimbestiga, ikaw lang mag-isa. Unless, pinekay mo talaga yung dokumento. Paglabas mo na, saka ka gumawa. Nung suspended ka, saka ka gumawa. Malamang sa malamang, this was fabricated outside of PIDEA. Malamang sa malamang. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?